Assalamualaikum, and ako nga pala si Mohammed Emmanuel. Ang tatalakayin ko po sa Internet of Things platform is purpose or usage, example of process and capabilities. So, sa purpose usage, number one is connect devices, allow device and object to connect to the internet and communicate with each other. So, ang pangunahing layunin ng Internet of Things platform ay ang pagkonekta ng mga device sa internet. Ginagawa nitong possible ang komunikasyon ng mga device sa isa't isa, pati na rin ang pagpapadala at pagtanggap ng datos sa mga cloud-based system. So, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ang mga smart appliance tulad ng air conditioners o refrigerators ay maaaring magpadala ng impormasyon tungkol sa kanilang status at makatanggap ng mga command mula sa mga users. So, number two is monitor and control. Allow device to be remotely monitored and controlled. So, sa pamagitan ng Internet of Things platform, maaaring i-monitor at kontrolin ang mga device ng remote gamit ang mobile apps o web dashboards. So, halimbawa nito is maaaring bantayan ng mga negosyo ang mga sensor sa kanilang warehouse para sa temperatura o security status. Maaari din kontrolin ang mga device tulad ng pag-off ng ilaw, pag-adjust ng settings o pag-restart ng machine kahit nasaan ka. So, number 3 is collect and analyze data. Collect data from sensors and other resources and analyze it to provide insights. So, ang IoT or Internet of Things platform ay dinisenyo upang kolektahin ang datos mula sa iba't ibang sensors at device at suriin ito para sa makabuluhang impormasyon. So, example is mga smart cities, and ang traffic sensor ay maaaring magbigay ng data na ginagamit upang i-optimize ang daloy ng trapiko. Sa ganitong paraan, natutulungan ang mga organisasyon o gumagawa ng mas matalinong desisyon based sa real-time insight. Sa 4 naman is improve efficiency. Integrate applications and systems to automate tasks and improve efficiency. So, ang IoT platform ay nakakatulong upang gawing mas mabilis at epektibo ang mga gawain sa pamagitan ng automation o otomatikong proseso. Sa halip na magmano-manong gawin ang mga bagay, nagiging mas epesyente ang trabaho dahil sa mga teknolohiyang gumagamit ng Internet of Things. Halimbawa nito is sa agrikultura, ang mga automatic irrigation system ay gumagamit ng information technology, Internet of Things para sa automatikong magtubig sila kapag nakita ng sensor na tuyo na ang lupa. Hindi na nila ito bantayan ng tuloy-tuloy ng magsasaka sa pagtutubig. Nakakatipid sila ng enerhiya or tubig. Napapabilis sila sa gawain nito. Natutugunan agad ang
pangangailangan ng mga pananim. Ang IoT ay tumutulong na bawasan ang mano-manong trabaho or magtipid ng resources at mapahusay ang kabuuang operasyon sa iba't ibang larangan tulad ng negosyo, agrikultura at iba pang industriya. So next is process. So number one is connect. The IoT platform establish communication with IoT device by registering, registering, configuring, and connecting them to a to a net to a network. So ang IoT platform ay unang hakbang ay ang pagkonekta ng mga IoT device sa isang network. Ginagamit ito sa pamamagitan ng pagpaparehistro ng device or pagtala nito sa platform, pagkokonfigura or pagtatagda ng tamang settings of parameters, at tuluyang pagkokonekta sa network. Sa yugto, ang layunin ito ay tiyakin na ang bawat device ay maayos na nakakonekta at nakakapagpadala o tumatanggap ng datos. Number 2 is analyze. The IoT platform process and analyzes the data collected from the devices. This including cleaning, transforming, and enriching the data, and then applying advanced analytics techniques to identify patterns, trends, and anomalies. Kapag nakakolekta na ang platform ng datos mula sa mga Internet of Things device, pinoproseso nito ang mga raw data upang linisin at gawing kapaki-pakinabang ang impormasyon. Sinusuri din nito ang mga pattern or regular na pangyayari, trend sa mga uso o pagbabago sa takbo, and anomaly, mga kakaibang aktibidad o problema. Example is kung may sensor na nagre-report ng biglaang mataas na temperatura, mapapansin ito ng platform bilang anomaly or mga kakaibang aktibidad o problema. So number 3 is integrate. The IoT platform integrates with existing system and application to enhance operational efficiency and decision making. So matapos masuri ang datos, isinasama ito ng Internet of Things platform sa mga umiiral na sistema at aplikasyon na negosyo. Example nito is ang datos mula sa isang factory sensor ay maaaring isama sa inventory system upang mapabilis ang production planning. Integration nito is nagiging tuloy-tuloy at mas epesyente ang daloy ng impormasyon sa iba't ibang bahagi ng operasyon. So number 4 is ACT. The IoT platform triggers action or provides recommendations based on the insight derived from the data analyzed. This can include updating system, providing insight to users, or trigger automatic actions. Ang hakbang ay ang paggawa ng action based sa datos na nakuha. Pwedeng automatikong mag-trigger ang mga system ng mga pagkilos, tulad ng pag-on ng cooling system kapag mainit ang temperatura, o magbigay ng rekomendasyon sa tao tulad ng pag-aalerto kung kailang mag-maintenance. Maaari rin itong magbigay ng insight sa mga decision makers upang mapabuti ang operasyon o
magplano para sa future. Next is compatibilities. So, Amazon device, Amazon Web Service IoT platform use HTTP, MQTT, and WebSockets. So, ang 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 Amazon Web Service ay gumagamit ng HTTP, MQTT, at WebSockets upang mapadali ang komunikasyon ng mga IoT device. Ang MQTT ay isang lightweight na protocol, kaya kaya ideal ito para sa mga device na may limitadong resources tulad ng battery-powered sensors. Ang WebSockets naman ay nagbibigay daan sa real-time na komunikasyon. Number sa Microsoft Azure IoT, use MQTT and AMQP over WebSockets and HTTPS. Gumagamit ang Azure IoT gumagamit ang Azure IoT ng MQTT or Lightweight Protocol or AMQP, Advanced Message Queuing Protocol, na akma para sa mas komplikadong messaging needs, at HTTPS na mapadalas gamitin sa secured na internet communication. Ang suporta nito sa WebSockets ay nagbibigay daan para sa mas mabilis at interactive na connection sa mga device. Next is Oracle IoT Intelligent Application use HTTP and MQTT. Ang Oracle IoT ay naka-base rin sa HTTP at MQTT protocols. Parehong ginagamit para magbigay ng maasahan at mabilis na connection sa mga Internet of Things device. Ang Oracle ay kilala sa integration nito sa data analytics at enterprise applications. So, Thingsboard. So, next naman is Thingsboard open source IoT platform. Ginagamit use MQTT, COAP, and HTTP. Thingsboard ay open resource. Ibig sabihin ay libre itong gamitin at i-customize. Gumagamit ito ng MQTT, COAP, or Constrained Application Protocol na ideal para sa low power device, at HTTP. Madali itong gamitin para sa mga startup o developer na gustong magsimula ng IoT project or Internet of Things project. The next naman is Cisco Kinetic IoT. Work with Cisco network hardware and some third-party products. Ang Cisco Kinetic ay idinisenyo upang gumana sa mga Cisco networking hardware. Compatible din ito sa iba't ibang third-party device at protocols, kaya mahusay itong gamitin sa mga organisasyon gumagamit na ng Cisco system para sa kanilang network. And yun lang po. Thank you.